Ang naging dahilan, unang-una, pag tiningnan mo yung records, hindi ko makalimutan yun eh. Opo. Ang nag-ano ng PDAF ay Buhay Party List. Okay. At yung Buhay Party List, siya ang nakipag-memorandum of agreement doon sa isang NGO. Mhm. Ang Buhay Party List ang nag-release ng parang allegedly 10 million. Parang gano'n eh. Yun ang pagkaka-recall ko. Pero alam naman natin lahat na ang Buhay Party List ay hindi party list ng Jesus is Lord na religion. Ang Buhay Party List ay kay Mike Villarde Tama po. sa El Shaddai. At hindi member ng Buhay Party List o hindi representative ng Buhay Party List si Joel Villanueva. That's one. Ito yung pinaka-critical sa lahat kasi sinasabi ng ombudsman na perma ni Joel Villanueva yun. Ang problema, ang sabi ng NBI, ng question document section ng NBI, yung perma ni Joel Villanueva, legit perma dun sa Buhay Party List na sulat at Memorandum of Agreement is not the same as the usual signature of Joel Villanueva. Sino pa ba ang kukontra sa NBI? Maliban lang kung ang ombudsman ay magka-hire ng isang handwriting expert para patunayan na yun talaga ay signature ni Joel Villanueva. Pag ginawa yan ng ombudsman na mag-hire kami na siyang expert, we will not rely on the government's investigating agency, which is the National Bureau of Investigation. The ombudsman is no longer the protector of the people. The ombudsman is already the persecutor of the people. Pinipersecute na namin dahil ipipilit namin may kasalanan si Joel Villanueva. Hindi ho yung gawain ng isang piskal. Hindi ho yung gawain ng isang matinong ombudsman. At siguro naman, matino pa ang utak ko. At saka sa mga ombudsman Justice Samser, di ba dapat, ba't naman kung pirma ni Joel Villanueva, ba't naman pipirma siya dun sa Buhay Party List? SIBAC Party List sila. SIBAC Party List naman siya. Yan na nga. Bakit siya pipirma dun sa Buhay Party List? Diba? Hindi nga siya Buhay Party List, SIBAC eh. At saka yun na nga, iba yung perma doon sa Buhay Party List. Hindi ho niya perma yun eh. Yung sinasabi ng NBI.